The Eternal Bloodline. Kabanata 35. Nagpalingalinga si Kyle sa paligid at tumingin sa matataas na berdeng puno. Nakaupo siya sa ibabaw ng puno habang ang lupa ay napuno ng basang lupa. Nang makita niya ang lagay ng kanyang damit ay muntik na siyang itapon pero pinigilan niya ang sarili. Mayroon na lang akong 3 hanggang 4 na set ng damit. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin siya sa paligid, diretso siyang tumakbo patungo sa hilaga dahil naroon ang pinakamalapit na Golden Cross mark. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang mas maraming individual na nakikipaglaban sa mga halimaw kumpara sa unang linggo na dumating siya sa ikatlong palapag. Gayunpaman, ang bilang ng mga taong nakita ni Kyle ay masyadong maliit. Parang 55% lang ng orihinal na 500 tao na pumasok sa tower ang nakarating sa ikatlong palapag. Isa pa, sa mga naruroon sa ikatlong palapag ay marami ang hindi makaka-advance patungo sa susunod na palapag. Ito ay dahil ang tore ay nagiging mapanganib sa bawat palapag na kanilang inakyat. Hindi lahat ng tao ay sapat na malakas upang umaban pa patungo sa pinakamataas na palapag. Habang naglalakbay, nakapatay si Kyle ng maraming halimaw. Karamihan sa mga halimaw na nakakaharap niya ay mga butiki ng lupa na nakatira sa loob ng basang lupa. Mahirap kalabanin ang mga ito dahil papasok pa lang sila sa loob ng lupa at ganap na itatago ang kanilang presensya. Kaya naman halos nakatakas ang mga kakaibang butiki na iyon bago pa sila mapatay ni Kyle. Medyo naiinis siya dahil sa mga ito. Makalipas ang isang linggo, nakita ni Kyle ang isang pamilyar na mukha sa mga taong nakita niya habang umaakyat mula sa isang puno patungo sa isa pa. Si Lily pala. Isa sa mga kaklase ni Kyle. Katulad ni Kyle, marumi ng alikabok at putik ang kanyang kasuotan. Nakilala lang siya ni Kyle dahil sa nakakaakit nitong silver na buhok at silver na mga mata. Kasama ang 2 duwende, si Lily ay nakikipaglaban sa isang malaking, plus D, rank na pagong na ganap na kayumanggi. Napakalaki nito na may 6 na maliliit na talampakan sa ilalim ng matibay nitong shell. Ang pagong ay may kaugnayan din sa elemento ng lupa dahil madali nitong manipulahin ang nasabing elemento sa paligid ng katawan nito, na bumubuo ng malaking kalasag sa tuwing susubukan itong salakayin ni Lily o ng mga duwende. Napataas ang kilay ni Kyle nang maramdaman ang ranggo ni Lily, hindi naman siya mas mahina kay 9. Halos nasa bingit na ng paglusot sa plus 8 ranggo. Mukhang marami siyang nakitang magagandang bagay sa una at ikalawang palapag. Matapos manood ng laban saglit, napakunot ang noo ni Kyle dahil lumalala ang sitwasyon dahil nasugatan ng isa sa mga duwende. Bumantong hininga siya at tumalon pababa ng puno. Kahit na hindi niya gaanong alam ang tungkol sa kanya pero kaklase pa rin niya si Lily kaya mas mabuting tulungan siya. Ito ay hindi tulad ng ito ay tumagal ng maraming oras. Nang tumalon si Kyle, nagulat si Lily at ang mga duwende nang makita siyang sumulpot ng wala sa oras ngunit sa lalong madaling panahon ang sorpresa ay naging pag-iingat dahil walang nakakaalam kung sino siya. Isa pa, para siyang bukol ng putik dahil sa lahat ng putik na naroroon sa kanyang damit. Hindi na sila pinansin ni Kyle at matapos silang tulungang talunin ang pagong ay umalis na ito nang walang sinasabi. Pagkaalis ni Kyle, nagkatinginan si Lily at ang mga duwende bago bumantong hininga si Lily at seryosong nagsalita. Sa tingin ko alam ko kung sino siya, hindi ko lang inaasahan na magiging malakas siya. Sa kabilang banda, si Kyle ay nakipagsapalaran sa paligid ng kagubatan, nakita ang mga gintong marka ng cross. Napakabilis ng oras at sa isang kisap mata, 1 buwan na ang lumipas. Sa buwang ito, marami siyang nakitang magagandang bagay. Pangunahing prutas at damo. 2 beses din niyang hinarap ang kamatayan dahil ang ilang boss na halimaw ay laging naruroon sa tuwing ang kayamanan ay masyadong mahalaga. Well, mostly si Bia ang gumagawa ng lahat ng dirty work o pagnanakaw. Siya ay lubos na kapaki-pakinabang sa tuwing kailangan ni Kyle na kunin ang isang bagay sa ilalim ng ilong ng ibang tao. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang mga natamo sa palapag na ito ngunit gayunpaman, hindi niya nakita ang elixir of life. Napabuntong hininga si Kyle, ngayon ay nakatayo siya sa loob ng isang madilim na kwarto. Sa harap niya ay isang marangel na puting hagdanan na marahil ay magpapadala sa kanya sa susunod na palapag. Isang daliri na kasing laki ng puting globo ay lumulutang din sa harap ng hagdanan. Ilang oras lang ang nakalipas, natagpuan ni Kyle ang lokasyon ng isa sa mga Golden Cross mark na naruroon sa gilid ng isang bundok. Sa tulong ni Bia, natalo niya ang isang D-rank monster at ilang plus-rank monster na gumagala sa gilid ng bundok. Matapos mamatay ang D-rank monster,
pumasok siya sa isang maliit na passageway na humahantong sa ilalim ng lupa kung saan nakipag-away pa siya sa close prank monsters. Habang pasulong pa siya sa loob ng madilim na daanan, nakita rin niya ang isang prank fox monster pero sa tulong ng magandang pain na tulad ni Bia, naiwasan ni Kyle na mamatay sa ilalim ng prank monster na iyon. Matapos day ng prank monster, nakarating siya sa madilim na silid na ito kung saan ang isang pamilyar na hagdanan ay may pagmamalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Humakbang si Kyle at hinawakan ang ubod na lumulutang sa kanyang harapan. Ito ay isang core ng kasanayan. Sinuri niya ang impormasyon ng kasanayan ngunit hindi ito gaanong kapaki-pakinabang. Ang kasanayan ay isang long-range fire attack na tinatawag na Fire Rain. Fire Rain, B. Rango. Maaaring gumamit ang user ng mana upang lumikha ng dagat ng apoy na direktang bumababa sa mga kaaway mula sa langit. Kung mas maraming mana ang ginamit, mas malaki ang saklaw ng pag-atake. Katulad ni Kyle sa ibang kakayahan ay nakakonsumo din ito ng maraming mana. Gayunpaman, natutunan niya ang kasanayan dahil ito ay magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Matapos matutunan ang kasanayan, tumingin siya sa puting hagdan. Ngayon ay oras na upang lisanin ang palapag na ito, mas gusto niyang manatili dahil mayroon pa ring mga gintong marka ng cross na hindi niya dinambong ngunit masyadong malayo ang mga iyon. Aabutin pa siguro ng isang buwan, kung magpasya siyang walisin silang lahat. Ngunit wala kang oras. Umalingaw-ngaw sa loob ng ulo ni Kyle ang malabatang boses ni Bia, na bahagyang tumango bilang sagot. 6 na buwan na lang kaya siya sa loob ng tower at halos 3 months na ang lumipas kaya naman hindi na siya pwedeng manatili sa sahig na ito. Napabuntong hininga si Kyle na tumapak sa puting hagdan. Pagkarating niya sa tuktok, puting liwanag ang bumalot sa katawan niya at nawala siya sa ikatlong palapag. Sa ika-4 na palapag ng Tower of Opportunity. Sa gitna ng isang malaking maze, kumakalat ng libu-libong kilometro sa radius. 2 individual na may suot na punit-punit na damit ang nakitang sumulong ng buong lakas. Matapos harapin ang daan di negative ang halimaw sa bawat pagliko, mukhang patay na pagod ang dalawa. Sa loob ng maze, nakikita nila ang isang malaking araw at isang malawak na kalangitan sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Ang metoteyog na pader ng maze ay gawa sa isang bangkos ng mga pilak na bato na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa. Ang taas nilang taas ay umabot sa malawak na asul na langit. Daan di negative ang puno ng baging din ang bumababa mula sa itaas, na tila sinusubukang balutin ang mga pilak na bato. Kahit na ang mga dingding ng maze ay mukhang napakahina at mahina ngunit ang mga pilak na bato ay hindi man lang gumalaw ng bahagya ng ginamit ng 2 individual ang kanilang pinakamalakas na pag-atake sa kanila. Malakas na nagmura ang isa sa 2 individual na nasa harapan. Ang kanyang gininto ang buhok ay lumipad habang pinapatay niya ang isa pang halimaw. Kahit gutay-gutay ang kanyang damit, ang mga ito ay maluho na parang mga royal. Ang taong nakatayo sa likuran niya ay hindi rin mukhang mahina o mahirap habang siya ay naglalabas ng matikas at makapangyarihang aura. Biglang nagsalita ang individual na nakatayo sa likod ng golden hair youth na may pagod na mukha. Ito ang ika-79 na halimaw na nakatagpo natin, Prinsipe Kelvin. Binalik ni Prinsipe Kelvin ang kanyang kasama na nakakunot ang noo. "Jien, I think you should lead? I can't continue, I'm tired." Si Jien na may mapusyaw na pulang buhok ay nagpakita ng maluha-luhang ekspresyon, na nagpapahiwatig na siya ay pagod na pagod para makagalaw. "Sai, okay magpahinga muna tayo." Sa pahintulot ni Prinsipe Kelvin ay umupo silang dalawa sa tabi ng pilak na pader na bato. Si Prince Kelvin ay ang pangalawang anak ni Haring Foron na kasalukuyang pinuno ng Kingdom Whiteland, at si Jien ay kanyang kaibigan noong bata pa. Pareho silang lumaking magkasama, ang pinagkaiba lang ay nagising si Prince Kelvin plus S-Prank talent habang si Jien naman ay ginising ang maalamat plus triple S-Prank. Gayunpaman, kahit na pagkatapos noon ay hindi nagbago ang kanilang pagkakaibigan. Magkakilala sila mula pa sa murang edad, walang paraan na magkalayo sila dahil lang sa isa sa kanila ang nagising sa mababang talento. Isa pa, pagkatapos nilang makapasok sa tore ay madali nilang nahanap ang isa't isa dahil gumawa si Haring Foron ng ilang espesyal na kaayusan para sa kanila bago sila umalis sa kaharian. Tinawag ng hari ang isang matandang array master na gumuhit ng hugis V na espesyal na simbolo sa kanilang palso. Sa tulong ng simbolong hugis V na iyon, nahanap ni Jien at Kelvin ang isa't isa sa loob ng tower. Napasulyap si Jien na nakaupo sa tabi ni Kelvin sa mukha niyang pagod.
Parang gusto kong umiyak, hindi ko alam na ganito kami kawawa. Lumilipad ang kanyang isipan, mula nang umalis sila sa kaharian hanggang sa makarating sila sa ikaapat na palapag, napakaraming problema ang kanilang hinarap na kahit si Jian ang taong laging seryoso ay gustong umiyak. Una, pagkarating nila sa lungsod sa palibot ng tore ay nawala ang mahalagang scroll, na ibinigay sa kanila ni Haring Foran nang umalis sila patungo sa tore. Hindi lamang ang scroll, nawala ang lahat ng kanilang mga armas at accessories. Siyempre, ang magnanakaw ng dam ay hindi kailanman natagpuan kahit noong ipinakalat ni Price Kelvin ang lahat ng kanyang puwersa. Para silang sinalanta ng malas dahil pagkatapos ng scroll, nawala lahat ng mana stones at pera na binili nila. Ginagawang imposible para sa kanila na bumili ng mga bagong armas para sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa tulong ng ilang matatandang kasama nila, nalutas ang problema sa pera at armas. Parehong nakahinga ng maluwag sina Jian at Kelvin, sa pag-aakalang magiging maayos na ang lahat. Pagkapasok sa tower, tulad ng napagdesisyonan nilang Doll ID negative aling nahanap ni Jian si Prince Kelvin, ngunit sa sandaling matagpuan niya siya ay hinabol sila ng dalawang boss na halimaw. Sa huli, ang tanging ginawa nila sa unang palapag ay tumakbo para sa kanilang buhay. Pagkatapos ng unang palapag, ang karanasan sa ikalawang palapag ay napakasama rin. Nag-iiwan ng napakasamang lasa sa loob ng bibig ni Jian. Mas maganda ang ikatlong palapag dahil pagkatapos magkita sa palapag na iyon ay nakakita sila ng mga hindi kapani-pani walang prutas ngunit ngayon ay tila ginamit nila ang lahat ng kanilang swerte sa ikatlong palapag. Dahil sa sandaling lumitaw sila sa ikaapat na palapag, walang tigil ang kanilang laban. Wala silang nakitang kahit isang clue patungkol sa maze na nakapalibot sa kanila. Sa bawat pagliko nila ay may lalabas na mga bagong halimaw, ano ba ay halos mamatay na sila ilang oras na ang nakakaraan nang biglang sumugod sa kanila ang isang negative C-rank monster. Ito ay lahat salamat sa mga nakaraang karanasan ng pagtakbo sa una at ikalawang palapag na buhay sila o kung hindi ay sigurado si Jian na malamang na namatay siya kasama ang kanyang mahal na kaibigan. Matapos magpahinga sandali, tumayo si Kelvin at bumantong hininga. Magpatuloy tayo, kailangan nating makahanap ng paraan para makalabas sa maze na ito. Tumango si Jian at tumayo na rin habang pilit pinupunasan ang mga luhang wala na. Samantala, matapos mawala sa ikatlong palapag, lumitaw si Kyle sa harap ng isang malaking bukas na martingale na gate. Lumingon siya at wala siyang nakita maliban sa mga puting pader at ulap. Wala nang ibang paraan, kailangan nating pumasok sa loob ng gate. Si Bia na nasa tabi niya ay nakatingin din sa gate ng may pagtataka. Ang tarangkahan ay gawa sa mga pilak na bato na may mahahabang baging ng puno na nakasabit sa paligid. Huminga ng malalim, pumasok si Kyle sa gate, at nakita niya ang mahabang matataas na pader na batong pilak na nakapalibot sa kanya mula sa lahat ng panig. Naglakad siya patungo sa pinakamalapit na pader at sinubukang suntukin ito ng buong lakas. Boom! Isang malakas na tunog ang bumalik sa loob ng bakanteng daanan, ngunit ang batong pader ay hindi man lang natinag mula sa kinalalagyan nito. Sa kabilang banda, sa wakas ay nagsalita si Bia na umaaligid sa itaas ni Kyle nang makita ang mahahabang pader at kakaibang daanan. Ito ay isang kalituhan. Isang maze. Kinusat ni Kyle ang kanyang mga mata. Mukhang totoo na ang mga palapag ng tower ay binabago tuwing pagkatapos ng ikatlong palapag dahil ang isang maze ay hindi pa lumalabas sa loob ng tower dati. Pagkatapos tumingin sa paligid, pumunta si Bia kay Kyle. Ang mga pader ay masyadong matangkad, sa tingin ko ay hindi ko maabot ang kanilang mga gilid. Napabuntong hininga si Kyle. Para sa ikaapat na palapag ay kailangan niyang hanapin ang labasan ng maze na ito kung hindi ay hindi na siya makaka-advance pa. Sa gitna ng nagtataas ang pader ng maze, may dalawang daanan sa harap ni Kyle. Ang isa ay humahantong sa kaliwang bahagi at ang isa sa kanan. Ngayong nasa ikaapat na palapag na siya, wala nang silbi ang lumang scroll na binili niya sa kakaibang duwende kaya kailangan niyang hanapin mag-isa ang labasan ng malawak na maze na ito. Sa seryosong ekspresyon, nagsimulang mag-isip si Kyle kung saang panig siya dapat pumunta. Maya-maya, nagpasya siyang pumunta sa kaliwang daan ngunit bago pa siya makahakbang ay may dalawang individual na may suot na punit na damit ang biglang lumabas sa gilid na iyon. Nang may pag-iingat na ekspresyon, umatras si Kyle at mahigpit na hinawakan ang hawakan ng kanyang espada. Napatingin siya sa dalawang individual na ngayon lang sumulpot sa kanyang harapan. Pareho silang halos magkasing tangkad sa kanya, ang nangunguna ay gininto ang buhok habang ang isa naman ay light red.
Ang indibidwal na gininto ang buhok ay may hawak na sibat habang ang pulang buhok ay tila isang salamangkero dahil may maliit na pulang color wand na nakatali sa kanyang baywang. Ang nakakuha ng atensyon ni Kyle ay ang mamahaling gray na armor sa ilalim ng kanilang mga sira-sirang damit. Ang mga sandata ay hindi bihira ngunit ang mga ito ay masyadong mahal. Sa tingin ko ay galing sila sa mayamang pamilya. Habang abala si Kyle sa pagsusuri sa dalawang indibidwal, biglang napaluhod ang isa sa mga indibidwal na may pulang buhok. Umaagos ang luha sa kanyang pisngi habang nakatingin sa gate, mula sa pagpasok ni Kyle. Nabulunan ang boses niya habang sinusubukang hawakan ang gininto ang buhok ng mga indibidwal na binti. Hindi na. Tuluyan na nilang hindi pinansin si Kyle na napatulala nang makita ang pulang buhok na umiiyak sa pagkabalisa. Napatingin din si Bia na nakaupo sa ibabaw ni Kyle sa indibidwal na pulang buhok at nagbigay ng opinyon. Sa tingin ko nawala niya ito. Alam mo yung tinatawag na utak. Sa ilalim ng tingin ni Kyle, ang indibidwal na gininto ang buhok ay agad na umatras, napigilan ang pulang buhok na indibidwal sa paghawak sa kanyang mga binti. Ang indibidwal na gininto ang buhok ay sa wakas ay tumingin kay Kyle at napahiya dahil sa indibidwal na pulang buhok. Bumangon ka, Jen, may ibang tao dito sa tabi natin. Napatingin din kay Kyle ang red-hair individual na tinawag na Jen at sinubukang ngumiti pero hindi naman kagandahan ang ngiti nito. Nakangiti siya pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Saglit na natahimik si Kyle. Hindi na niya alam kung ano ang sasabihin ay sobrang awkward ng sitwasyon. Nakaupo sa pagitan ng path na gustong pasukin ni Kyle ang red-hair individual na tinawag na Gian kaya naman walang choice si Kyle kundi magsalita. Ayos ka lang ba? Tumingin si Gian kay Kyle habang nagpupunas ng luha. M.I. Okay. Mukha ba akong okay sa'yo? Pagkatapos ni Kyle, tumingin si Gian sa golden hair individual. May gagawin si Kelvin. I am dead tired. 3 linggo na ang nakalipas mula noong lumitaw kami sa loob ng sahig na ito at ang tanging bagay na ginawa namin ay upang mahanap ang panimulang punto ng 2 beses. Napabuntong hininga ang individual na gininto ang buhok na tinawag na Kelvin at umiling. Parang hindi niya maintindihan si Gian. Kaya lang wala siyang magawa sa sitwasyon nila. 3 linggo na silang hinampas sa sahig na ito. Walang sino man ang mananatiling composed pagkatapos makaranas ng napakaraming bagay. Maya-maya ay kumalma na rin si Gian pero nahihiya siyang tumingin kay Kyle na nakita lang siyang umiiyak kaya naman lumapit si Kelvin kay Kyle at nagpakilala at si Gian. Walang ibang sinabi si Kelvin kay Kyle maliban sa kanilang mga pangalan at kung saang kaharian sila kabilang dahil hindi niya alam kung anong klaseng tao si Kyle. Isa pa, hindi tamang magtiwala kaagad sa isang tao. Bilang tugon, nagpakilala rin si Kyle bilang Kyle Ohan mula sa Kingdom Escalante. Muli na namang namayani ang katahimikan dahil pagkatapos magpakilala ni Kyle sa simpleng linya ay hindi na siya nagsalita pa pero tumayo si Gian na seryoso ang ekspresyon. Sabay na tayo, kahit ano pang hanapin ko ang labasan ng maze na ito at pagkatapos ay papatayin ko ang taong nagdisenyo nitong damn maze. Ang determinadong boses ni Gian ay umalangaw-ngaw sa loob ng malawak na maze, kaya napatingin si Kelvin sa kanya ng may pagmamalaki ngunit lang ang isinagot ni Kyle. Aalis na sana si Kyle kung hindi dahil kay Gian na umiiyak sa pagitan ng landas na gusto niyang pasukin. Napabuntong hininga siya, gusto niyang pumuntang mag-isa pero nang makita niya ang kalagayan ni Kelvin at Gian, nagbago ang isip ni Kyle na mag-isa. Ang maze ay tila masyadong mapanganib. Hinikayat din siya ni Bia na sumama kina Kelvin at Gian dahil ito ay pinakaligtas na may kasamang meat shield. Matapos tumango si Kyle, nagpa siya silang 3 na hanapin ang labasan. 2 lang ang daan sa harap nila. Parehong nagkatinginan sina Kelvin at Gian at iniwan ang desisyon na piliin ang landas kay Kyle dahil 3 linggo na ang nakalipas ay pinili nila ang kaliwang landas ngunit sa huli ay bumalik sa tamang landas. Sa pangalawang pagkakataon ay pinili nila ang tamang landas ngunit tila mahal na mahal sila ng panimulang punto kaya napunta silang muli dito mula sa kaliwang landas. Nagulat si Kyle sa napakadali nilang iniwan sa kanya ang isang malaking desisyon. Na may seryosong ekspresyon, pumasok siya sa kaliwang daan kasama ang iba. Sa ilalim ng maliwanag na araw na nagninanga sa ibabaw ng kanilang mga ulo, si Bia ay nakatulog habang si Kyle at ang iba ay patuloy na naglalakad sa kaliwang daan. Nagpupuyat pa rin si Kyle sa paligid ni Kelvin at Gian ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay natitiyak niyang hindi sila masamang tao. Habang naglalakad nagsimulang magsalita si Gian.
Kinuwento kay Kyle ang karanasan niya sa loob ng fourth floor. Siyempre, nag-iwan siya ng maraming nakakahiyang detalye kung paano sila pareho ni Kelvin ay tinarget ng maraming boss monsters. Ang palapag na ito ay napaka-KD negative shitty sa tingin ko ay aabutin tayo ng ilang buwan upang mahanap ang labasan. Tumango si Kyle at mas hinigpitin ang pagkakahawak sa kanyang espada dahil ayon kay Jian makakasagupan nila ang mga halimaw sa sandaling piliin nila ang susunod na landas. Mayroon ding 10% pagkakataon na makatagpo ng boss monster. Masyadong delikado ang ika-4 na palapag. Kabanata 36. Habang naglalakad sina Kyle, Jian at Kelvin ay tahimik ang lahat. Nagkaroon ng katahimikan dahil pagkatapos na tumigil si Jian sa pagsasalita ay walang nagsimula ng isa pang usapan. Nag-iingat sila sa bawat hakbang at kabilang sa kanila ang pinakaseryoso ay si Kyle. Matapos makinig kay Jian, sigurado siyang makakatagpo sila ng mga halimaw sa lalong madaling panahon. Diredi negatiberecho silang naglakad bago nakita ang 3 pang daanan sa harapan nila. Napatingin si Kelvin kay Kyle na nag-isip sandali at itinuro ang tamang daan. Huminga ng malalim si Jian at Andy negative ahang naglakad sa likod ni Kelvin habang papalapit sila sa tamang daan ng mabagal ang mga hakbang. Handa na ring labanan ni Kyle ang anumang bumangga sa kanila. Habang ang lahat ay lumiko sa kanan na may seryosong ekspresyon, nanliit ang kanilang mga mata dahil walang laman ang maliit na tuwid na landas sa pagitan ng mga dingding na pilak na bato. Hindi lamang mga halimaw ito ay walang kahit isang tunog. Nagpakawala ng hininga si Kyle at nagsimulang maglakad ng diretso kasama ang iba. Kaya lang every 20 to 30 minutes later ay makakakita sila ng iba't ibang landas at pipiliin ni Kyle kung saang daan sila dapat pasukin. Napakadali ng rhyme ni Kyle sa una ay pipiliin niyang pumunta sa kaliwa at pagkatapos ay sa kanan. Pagkatapos ng 6 na oras. Blunt ka ang ekspresyon ni Jian habang nakatingin sa isa pang tuwid na bakanteng daanan sa harapan niya. Pati si Kelvin mukhang gulat na gulat. Pareho silang maraming katanungan sa kanilang isipan. Nasa loob ba sila ng parehong kalituhan? Nasaan ang daan di negative ang halimaw na parehong nakatagpo ni Jian at Kelvin sa panahon nila? At bakit ang tahimik dito? Napatingin si Jian kay Kyle na seryoso ang suot. Matalino siya at pagkatapos pag-ugnayin ang lahat ay alam niyang dahil sa lalaking ito kaya hindi sila nakatagpo ni isang halimaw. Sa tingin ko siya ang anak ng Diyosa ng Kapalaran. Sa seryosong ekspresyon, agad na napagdesisyonan ni Jian na kaibiganin si Kyle. Sa kabilang banda, makalipas ang 1 oras ay hindi na nakaimik si Kyle. Di ba sabi nila maraming halimaw? Bakit wala tayong niya negative encounter? Matapos ang maliwanag na araw ay naging gabi. Nagpasya silang lahat na huminto at magpahinga. Kinabukasan ng madaling araw, sa wakas ay nakatagpo sila ng ilang halimaw ngunit lahat ng halimaw ay close rango. Magkasama nilang inalagaan ang mga halimaw sa loob ng ilang minuto at nagpatuloy sa pagsulong. Nagpatuloy din ang rhyme ni Kyle sa pagpili ng kaliwat kanan. Hindi nagtagal ay lumipas pa ang 3 araw. Sa 3 araw na ito, 2 beses pa silang nakatagpo ng mga halimaw ngunit dahil medyo mahina ang mga halimaw ay madali nila itong inalagaan. Isa pa, sinubukan ni Jian ang lahat para maging malapit kay Kyle ngunit dahil hindi madaldal si Kyle ay hindi siya masyadong umasenso. Habang sila ay gumawa ng isa pang pagliko patungo sa tamang landas isang malaking pabilog na lugar ang lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Nalaglag ang panga ng lahat nang makita nila ang libu-libong maliliwanag na orbs na kasing laki ng daliri at maliliit na gintong kahon na mahiwagang lumulutang sa ibabaw ng malawak na pabilog na lugar. Sa ilalim ng mamahaling orbs at golden box na iyon, nakatayo ang isang malaking pamilyar na puting hagdanan, sa tabi ng hagdanan ay may malaking batong tablet kung saan nakaukit ang pumili ng isa at umalis. Kinusat ni Jian ang kanyang mga mata na hindi makapaniwala sa nakikita bago tulala na bangulong. Binabawi ko ang mga salita noong sinabi kong aabutin ng maraming buwan upang mahanap ang labasan ng maze na ito. Napatingin siya kay Kyle na gulat din nang makita niya ang libu-libong orbs na iyon. Lahat sila ay core ng kasanayan. Gayun din, ang mga gintong kahon na iyon ay malamang na nagtataglay ng kamangha-manghang mga kayamanan sa loob ng mga ito. Nang matapos ang lahat sa pagkuha sa hindi kapani-pani walang tanawin sa harap nila, lumapit sila sa gitna ng lugar. Walang sino man ang tulala, pagkatapos makita ang stone tablet alam nilang maaari lamang silang pumili ng isang kayamanan mula sa libu-libong mga kayamanan na lumulutang sa itaas nila. Si Jian ang unang nagsalita.
Ano ang mangyayari kung kukuha tayo ng higit sa isa? Kahit sino ay magsisimulang maglaway sa paningin ng napakaraming kayamanan. Parehong nagkatinginan sina Kelvin at Kyle. Parang wala silang alam. Nakangiting tumingin si Kelvin kay Gian. Paano kung subukan mo? Nanlaki ang mata ni Gian. How dare they use him as a testing subject? Bastos ka. Hindi rin nakaimik si Kyle, saglit na nag-isip ay ginaising niya si Bia na natutulog sa ibabaw ng ulo niya. Bia! Bia! Ano? Natutulog ang boses ni Bia nang imulat niya ang kanyang mabilog na mata at tumingin sa paligid na tulala lang. Wow, nasaan na tayo? Gayun din, napakaraming kakaibang mga kahon at mga core ng halimaw. Oo, nakikita ko. Puntahan mo ako ng isang gintong kahon. Bakit hindi? Matapos makausap si Kyle saglit, ibinaba ni Bia ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo sa pinakamalapit na gintong kahon, at sa ilalim ng mga mata ng lahat, dinampot niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Gian nang makita ang ginagawa ni Bia. Kyle bro, ang galing mo. Sa kabilang banda, kinuha ni Bia ang kahon at inihagis kay Kyle. Kinuha ni Kyle ang box at agad itong binuksan. Nagmamadali ding naglakad sina Gian at Kelvin papunta sa kanya para tingnan kung ano ang nasa loob ng box. Isang itim na dagger ang nakalatag sa loob ng kahon. Sa hilt ng punyal na iyon, isang maliit na itim na kulay gintong ahas ang nakaukit. Napatingin si Kyle sa punyal at kinusat ang mga mata. Naramdaman niya ang aura ng dagger, ito ay rango. OMG! Excited na bulalas ni Gian bago pinakuha ni Kyle si Bia ng isa pang box. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagbuhos ng malamig na tubig sa kanilang mga panaginip. Bia figure-faced sa pamamagitan ng mga kayamanan. Wala na siyang nagawa pang hawakan. Tila ang isang tao ay maaari lamang pumili ng isang kayamanan kahit na ano. Napabuntong hininga si Kyle, tuluyang nasira ang plano niyang walisin ang lugar na ito ngunit dahil kay Bia, dalawang kayamanan ang mapipili niya hindi tulad ni Gian at Kelvin na isa lang ang mapipili. Tumingin si Gian kay Kyle na may seryosong ekspresyon. Kyle bro, anong kayamanan ang pipiliin mo? Ha! Pagkatapos tumingin sa paligid, tinuro ni Kyle ang isang core ngunit bago pa siya makapagsalita ay sumigaw si Gian patungo sa core na iyon. Pipiliin kita. Nagulat ang lahat pagkatapos sumigaw si Gian, nagsimulang gumalaw ang core at huminto sa harap ni Gian na nakatingin dito nang kumikislap ang mga mata. Natahimik naman si Kyle at tumawa si Bia. Ginamit ka niya. Habang nakatingin si Kyle kay Gian, lumapit si Kelvin sa kanya at tinapik ang balikat niya. Gusto kong itanong kung ano ang susunod na pipiliin mo. Naningkit ang kaliwang mata ni Kyle nang marinig ang tanong ni Kelvin. Bumantong hininga siya at random na itinuro ang isa sa pinakamalapit na golden box at nangyari ang parehong eksena. Kinuha agad ni Kelvin ang box sa harap ni Kyle. Binuksan niya ang box at may maliit na bracelet sa loob ng box. Pagkatapos isuot ni Kelvin ang bracelet ay nasa Cloud9 siya dahil isa itong artifact na maraming storage space. Halos doble ang espasyo sa loob ng bracelet kumpara sa isang supreme grade storage ring. Isa pa, nakikita niya ang isang magandang preserved dark brown na bulaklak na lumulutang sa gitna ng storage space. Tumingin siya kay Kyle na may pasasalamat ng ngiti. Na-absorb din ni Gian ang skill core at nagsimulang tumawa ng malakas. Hahaha, ito ay isang rango na kasanayan. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay nakuha ko ang isang rango na kasanayan. Napaiwas ng tingin si Kyle sa dalawang lalaking nakatitig sa kanya na puno ng pasasalamat ang mga mata at nagpas siyang pumili din ng skill core para sa kanyang sarili. Habang tinuturo ni Kyle ang isa sa mga puting orbs na lumulutang sa ibabaw nila, nagsimulang gumalaw ang orb at dumating sa harapan niya. Parehong nakatingin sa orb sina Kelvin at Gian na may kumikislap na mga mata. Sa kanilang isipan, agad nilang minarkahan ang core ng kasanayang ito bilang isang kahangahangang bagay. Sa ilalim ng tingin ng lahat, hinawakan ni Kyle ang kaibuturan at nakita ang impormasyon nito bago lumiwanag ang kanyang mukha. Ang kasanayan ay lubhang kapaki-pakinabang. Isa pa, ito ay isang agility type na kasanayan. Sa isang tuwang-tuwa na ekspresyon, nagmamadaling hinigup ni Kyle ang core ng kasanayan. At lahat ng kaalaman tungkol sa kasanayan ay pumasok sa kanyang isipan. Mabibilis na hakbang rango. Maaaring i-activate ang skill sa paggamit ng mana, pagkatapos ng activation ay tataas nito ang agility stat ng user hanggat may sapat na mana ang user sa loob ng kanyang katawan.
Sa hinaharap, ang gumagamit ay maaaring maging napakabilis na ang mga kaaway ay hindi na makita ang silhouette ng gumagamit bago sila patayin. Ang skill na Swift Steps ay isang growth type na skill, lalago ito ng mas malakas kapag umakyat ang user sa susunod na rank. Habang iniisip ni Kyle ang husay, lalo siyang naging masaya. Masyadong kamangha-mangha ang skill dahil ito ay isang growth type na skill na may minimum na mana requirement. Sa ngayon kung gumamit si Kyle ng mabibilas na hakbang, ang kanyang agility stat ay madodoble. Maaari rin niyang mapanatili ang kasanayan hanggat mayroon siyang sapat na mana sa loob ng kanyang katawan. Habang nakangisi si Kyle, napabuntong hininga si Jian at tumingin kay Kelvin. Alam ko, mayroon siyang kamangha-manghang bagay. Pareho nilang gustong malaman kung anong skill ang nakuha ni Kyle pero medyo sensitive ang topic dahil kadalasan ay hindi ibinabahagi ng mga tao ang mga detalye ng skill nila sa iba, kaya naman hindi sila nagtanong ng kahit ano. Nang matapos si Kyle, oras na para umalis sa ika-4 na palapag. Nagpaalam sina Jian at Kelvin kay Kyle, ngayon ay hindi na sila sigurado kung magkikita pa sila. Kaya naman bago umalis ay binigyan ni Jian si Kyle ng isang maliit na square-shaped family insignia at tinanong siya na kung pumunta man si Kyle sa Kingdom Whiteland, ay palagi siyang welcome na bumisita sa kanila. Napatingin si Kyle sa brown insignia. Isang puting bulaklak na may 3 talulot ang nakaukit sa gitna ng hugis parisukat na insignia. Ang isang family insignia ay ibinigay lamang sa mga mapagkakatiwalaan dahil maaari itong gamitin para sa layunin ng pagkakakilanlan o kapag nais mong makapasok sa loob ng nasabing teritoryo ng pamilya. Inilagay ni Kyle ang insignia sa loob ng kanyang singsing at tumango. Hindi siya sigurado kung bibisita siya sa kanila ngunit kung magkakaroon man siya ng pagkakataong bisitahin ang Kingdom Whiteland, maaaring maging kapaki-pakinabang ang insignia na ito sa maraming paraan. Pagkatapos niyang kunin ang insignia, parehong nilapitan ni Kelvin at Jian ang puting hagdan at iniwan ang sahig sa ilalim ng kanyang mga tingin. Tumingin si Kyle sa mga lumulutang na golden box at orb sa huling pagkakataon at bumantong hininga. Sayang naman. Pagkatapos, umakyat din siya sa puting hagdan at nawala sa ika-4 na palapag. Samantala, umakyat sa ika-4 na palapag sina Alec, Mia, Lara, at Carcel nang makahanap si Kyle ng mga kayamanan sa ika-3 palapag. Si Kyle marahil ang huling lumabas sa ika-4 na palapag ngunit siya ang unang lumabas sa nasabing palapag. Pagkatapos ni Kyle, Kelvin, at Jian, si Carcel ang pangalawang tao na nakahanap sa labasan ng maze. It took him a whole month pero nang makita niya ang reward, natuwa si Carcel. Mula sa libu-libong reward na lumulutang sa itaas ng open area, pumili siya ng isang golden box at tahimik na umalis sa 4th floor. Pagkatapos ng Carcel, marami pang tao ang dumating sa parehong lugar. Ang ilan sa kanila ay gustong subukang kumuha ng higit sa isang kayamanan ngunit pagkatapos ng unang pagpipilian, ang kanilang mga katawan ay dumaan sa iba pang mga kayamanan kaya't wala silang pagpipilian kundi ang umalis sa sahig na nabigo. Sa 55% ng mga taong naruroon sa ika-3 palapag, 40% lamang ang nakausad sa ika-4 na palapag. Sa 40% iyon, halos 2% ng mga tao ang namatay sa ika-4 na palapag dahil masyadong mapanganib ang maze. Sa huli, 25% lamang ng mga tao ang naka-advance sa ika-5 palapag. Sa kabilang banda, pagkarating sa ika-5 palapag, nagmulat ng mata si Kyle at tumingin sa paligid. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang paligid dahil lumitaw siya sa loob ng isang disyerto. Kahit saan tumingin si Kyle, buhangin na disyerto lang ang nakikita niya na puno ng maliliit na umiikot na buhawi. Nagsimula na ring lumipad si Bia at tumingin sa paligid ng disyerto ngunit kahit saan siya tumingin ay wala siyang makitang daan. Saglit na lumingalinga sa paligid, napabuntong hininga si Kyle at humakbang pasulong ngunit hindi nakahanap ng matibay na tantungan ang paa at lumubog sa loob ng mainit na buhangin. Dahil sa buhangin, ang paglalakad ng normal ay mahirap at nakakapagod. Gayun din, ang temperatura sa paligid ng disyerto ay masyadong mainit. Ang mainit na temperatura ay hindi gaanong nakaapekto kay Kyle dahil sa kanyang passive skill na fire resistance, ngunit kailangan niyang maglagay ng dobleng lakas sa bawat hakbang para lang makalakad ng normal. Isang buong araw niyang nilaybot ang tila napakalaking disyerto ngunit wala pa rin siyang nakita. Matapos ang mahabang araw, nawala ang nagbabagang araw sa abot tanaw at isang magandang gabi na puno ng mga bituin ang bumungad sa ibabaw ng ulo ni Kyle. Nang sumapit ang gabi, bumaba ng husto ang temperatura sa paligid ng disyerto.
Tumigil sa paglalakad si Kyle at nagpasyang magpahinga saglit. Wala siyang alam tungkol sa palapag na ito at hindi rin siya sigurado kung paano mahahanap ang labasan sa palapag na ito. Isa pa, kahit maglakad-lakad siya ng buong araw, wala siyang nakitang buhay na nilalang. Ang tanging bagay sa paligid ni Kyle ay isang disyerto na puno ng maliliit na buhawi. Lumipad din pabalik si Bia at naupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle, pagod na pagod sa paglipad ng buong araw. Sa isa pang buntong hininga, kinuha ni Kyle ang isang sleeping bag mula sa kanyang storage ring. Ang bag ay hugis parisukat at ganap na kayumanggi. Binili niya ito sa academy bago siya umalis papuntang tower. Hindi ginamit ni Kyle ang pantulog sa ibabang palapag dahil natutulog siya sa mga puno ngunit ngayon ay sigurado siyang hindi siya makakatulog sa mga maliliit na sand tornado na lumilipad sa paligid niya. Pagkapasok ni Kyle at Bia sa bag ay nakatulog na sila. Kinabukasan ng madaling araw, nagising si Kyle at muling nagsimulang maglakad. Makalipas ang isang linggo, may namumuong ugat sa noo ni Kyle. Nanginginig ang mga paa niya dahil sa walang tigil na paglalakad. Gayun din, siya ay patay na pagod. Saan lang ang lugar na ito? Frustration na sigaw ni Kyle, kahit 2 buong araw na siyang naglalakad ay wala siyang nakita o kahit sino. Pati si Bia na nakapatong sa ulo niya, mukhang pagod at inis. Paano natin hahanapin ang labasan nitong damn floor? Habang si Kyle ay gumagala sa disyerto, sinusubukan ang kanyang makakaya upang makahanap ng isang tao o isang bagay. Ang iba na lumitaw sa ika-5 palapag ay nakatayo sa isang buhangin na bundok. Sa ilang kadahilanan, ang lahat ay nagtipon. Ang mga taong nakatayo sa bundok ay pinaghalong tao, duwende at demi-human. Sa maliliit na tao, makikita rin sina Alec, Mia, Lara at Carcel na magkakasamang nakatayo sa isang grupo. Maging sina Nine, Kelvin at Jen ay naroon sa bundok. Lahat sila ay nakatingin sa isang lumulutang na figure ng isang lalaki na nasa harapan nila. Ang lumulutang na lalaki ang siyang bumili ng lahat dito. Nakasuot ng puting damit ang lumulutang na lalaki. Siya ay may mahabang puting buhok at puting mga pupil. Mayroon din siyang 2 maliliit na sungay sa tuktok ng kanyang ulo at isang mahabang buntot, na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang demi-tao. Lahat ng nakatayo sa bundok ay curious na nakatingin sa lumulutang na lalaki na may kalkulasyon gamit ang kanyang mga daliri. Maya-maya ay tumigil na sa pagkukwenta ang lalaki at tumingin sa mga taong naruroon sa ilalim ng bundok. Daan dinegatibahan siyang bumulong sa ilalim ng kanyang hininga na may paos na boses. Sa tingin ko dinala ko ang lahat ng naglinis sa ika-4 na palapag. Mahina ang boses ng lalaki ngunit dahil sa tahimik ang kapaligiran ay naririnig siya ng lahat. Matapos mag-isip sandali, huminga ng malalim ang lumulutang na lalaki at nagsimulang magsalita ng malakas. Cation ay malugod na tinatanggap ang lahat ng mga naglinis sa ika-4 na palapag sa ngayon ay nakatayo ka sa aking teritoryo at upang sumulong sa susunod na palapag kailangan mong lumipas sa isang pagsubok. Hindi ako magsasabi ng marami dahil hindi ako mahilig tumalon sa paligid para malinis ang sahig na ito, kailangan mo lang na protektahan ang isang sandcastle sa loob ng 2 linggo. Pagkalipas ng 2 linggo, lahat ng mga matagumpay sa pagprotekta sa kanilang kastilyo mula sa mga alon ng halimaw ay uusad patungo sa susunod na palapag na may mga gantimpala habang ang mga nabigong protektahan ang kanilang kastilyo ay mamamatay kahit na makaligtas sila ay itatapon ko lang sila sa unang palapag. Iyon lang, maaari kang pumili ng mga miyembro ng iyong koponan, tandaan na ang isang koponan ay maaari lamang magkaroon ng 5 mga miyembro, bilasan ko, upang simulan ko ang pagsubok. Matapos tumigil sa pagsasalita si Cation, nagkatinginan ang lahat. Baka sa mga mata nila ang takot, pagkabalisa at kaba. Hindi nagtagal, nagsimulang bumuo ng maliliit na koponan ng 5 sa loob ng mga pulutong. Bumuo ng team sina Alec, Carcel, Lara, Mia at Nine dahil pamilyar sila sa isa't isa. Nakipagtulungan din sina Kelvin at Jen sa 3 pang tao. Ang mga duwende at demi-human ay bumuo din ng kanilang sariling mga koponan. Matapos ang lahat ay tapos na sa pagbuo ng mga grupo ng 5, si Cation na lumulutang sa langit ay nagwagayway ng kanyang kamay at maraming maliliit na buhangin castle ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang lahat ng mga kastilyo ay masyadong malayo sa isa't isa. Nagkatinginan ng lahat at pagkatapos silang sumenyas ni Cation na pumunta sa mga kastilyo, lahat sila ay nagmamadaling pumili ng kastilyong protektahan at umalis. Sa pagtingin sa kumukupas na imahe ng maliliit na tao, duwende at demi-human, ang walang ekspresyong mukha ni Cation sa wakas ay nagpakita ng nakakatakot na ngiti.
Sa wakas after 20 years, may dumating na bagong batch sa floor na ito. Tumingin siya sa mga ulap na may masayang ekspresyon. Sa tingin ko dapat akong magtago sa likod ng mga ulap at magsaya sa palabas. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, lumapit si Cation sa mga ulap. Gumawa siya ng upuan mula sa manipis na hangin at inilagay ito sa pagitan ng mga ulap. Ang upuan ay gawa sa buhangin. Ito ay malaki at maluho na parang isang trono. Nakangiting umupo si Cation sa upuan at pinagmasdan ang mga mahihina at mahihinang surot na natagpuan niya sa nakalipas na buong linggo. Sa kabilang banda, ang lahat ng mga koponan ay pumili ng isang kastilyo at agad na pumasok sa loob. Ngayon ang tanging bagay na kailangan nilang gawin ay protektahan ang kastilyo at mabuhay sa susunod na 2 linggo. Pumili rin ng kastilyo si Alec at ang kanyang koponan. Pagkapasok nila, nagsalita si Nine sa tono ng pag-aalala. Hindi ko nakita si Kyle sa mga nakarating sa ika-5 palapag. Nag-aalala siya. Siguradong mas malakas si Kyle sa kanya noong huling nakita siya ni Nine, bakit wala siya rito? Si Lara na narinig lang Nine na salita ay kumunat ang noo. Natalo niya ako sa proseso ng pagpili ngunit nabigong umakyat hanggang sa ika-5 palapag. Narinig din ni Alec at Carcel si Nine at nagpahayag ng kanilang pag-aalala. Alam nilang lahat na ang maze sa ika-4 na palapag ay masyadong mahirap, kinailangan ng lahat ng 1 buwan para lang mahanap ang labasan ng damn maze na iyon. Baka hindi mahanap ni Kyle ang exit ng maze. Isa pa, wala naman silang magagawa para kay Kyle. Makakaasa lang sila na manatiling ligtas si Kyle sa ibabang palapag. Bumantong hininga si Nine at hiniling din na manatiling ligtas si Kyle. Sigurado siyang magiging maayos siya dahil mas malakas si Kyle sa kanya. Pagkatapos, hindi na iniisip ng lahat si Kyle. Nagtipon sila at nagsimulang bumuo ng isang magandang plano laban sa paparating na mga alon ng halimaw. Sa ibang castle, nakatingin si Kelvin kay Gian na walang tigil na nakasimangot. Napabuntong hininga si Kelvin. Magsalita ka lang kung may gusto kang sabihin. Tumingin si Gian kay Kelvin at naguguluhan na nagsalita. Nasaan si Kyle? Narinig ni Gian Kelvin na nagkibit balikat. Hindi ko alam baka mas pinili niyang magstay doon saglit, huwag kang mag-alala sa kanya, sa dami ng swerte niya sa harap natin sa tingin mo may mangyayari sa kanya. Napatawa si Gian sa sinabi ni Kelvin. Hahaha, syempre, magiging okay siya. Samantala, sa isang lugar na masyadong malayo sa mga sandcastle. Isang lugar kung saan tanging isang malaking disyerto at ilang buhangin na buhawi ang makikita. Isang tao na halos kalahating nalubog sa buhangin ay nagsisikap na makahanap ng daan palabas sa disyerto. Kapag gumalaw siya, gumagalaw din ang buhangin sa bawat hakbang niya na parang mga alon ng tubig. Sa ibabaw ng ulo ng taong iyon, ang isang ibon na ang mga pakpak ay puno ng buhangin ay nakaupo ng pagod. Siyempre, sila Kyle at Bia. Tumingin siya sa malawak na disyerto at halos may ganang bugbugin ang taong gumawa ng lugar na ito. Nakapikit ang mga mata, sinubukan niyang makakita ng malayo ngunit sa huli ay wala siyang nakita. May sapat na pagkain at tubig si Kyle sa loob ng kanyang storage ring para tumagal ng ilang buwan, kaya hindi siya nag-alala tungkol dito. Gayunpaman, napakahirap tiisin ang malupit na kapaligiran sa disyerto. Nagtataka ako kung kumusta ang iba. Sa daan din negatibahang pag-alis ng araw sa abot tanaw, isang malamig na simoy ng hangin ang nagsimulang gumala sa malawak na disyerto ng buhangin. Tensyonado ang kapaligiran sa paligid ng bundok dahil lahat ng mga indibidwal na dumating sa ika-5 palapag ay nakabantay sa harap ng kanilang mga nakatalagang kastilyo. Ang kanilang mga tingin ay mapagbantay habang sinusubukan nilang makita ang anumang kaina-hinalang paggalaw sa kanilang paligid. Ang mga kastilyong nilikha ni Cation ay magkatulad sa hugis at sukat. Mayroon silang makapal na pader ng buhangin, isang mahabang pader na istruktura sa itaas na bahagi na may isang daanan sa likod nito para sa pagtayo. At isang malaking kwarto na hugis parisukat sa loob. Ang mga kastilyo ay hindi masyadong malaki o masyadong maliit. Ang espasyo sa loob ng mga ito ay sapat na upang paglagyan ng higit sa 30 tao. Sa iba't ibang kastilyo, nakatayo si Alec at ang kanyang koponan sa paligid ng kastilyo na naroroon sa gitna ng lahat ng kastilyo. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.